Ang i-share ko sa inyo yung kasunod noong last Sunday. What must I do to serve God? Part 2. Just to remind you kung ano napag-usapan natin last Sunday, number 1, be with Jesus. Ano? Mahirap maglingkod sa Panginoon if you haven't been with Jesus. Sapagkat nakita natin kay Peter and John, nung nakitaan sila ng kakaibang pagkilos ng Diyos sa buhay nila, ang tanging sinabi lang ng mga tao ay they have been with Jesus. So, spiritual authority comes from being with Jesus. Kung bakit bagay yung mga tao na kasama ang Panginoong Jesus, pag nagsalita, meron siyang authority, spiritual authority, na hindi galing sa formal education o sa katatayuan sa buhay. Ito ay dahil that person had been with Jesus. So pupunta tayo sa number 2. Have courage. Acts 4:13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Nakita nila ang courage ni Peter and John. To serve God, we really must have courage. Si Peter and John ay matapang humarap sa mga Sanhedrin. Sila yung mga namumuno. Kahit alam ni Peter and John na may kakayanan yung mga Sanhedrin, yung mga leader noong mga Jews na sila'y husgahan, ipapatay, and punish them kung hindi man ipapapatay. Pero matapang pa rin yung dalawa kasi hindi sila takot mamatay. Ito'y galing doon sa nakita nila si Jesus na nag-resurrect, na buhay na maguli. Sa kanilang thinking, kung yung namatay sa krus, nabuhay na maguli. At ang sabi, kung ano ang katawan ko, yun rin na magiging inyong katawan, glorified body, ay hindi na sila takot mamatay. Kaya Revelations 12:11 says, they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so as to shy away from death. Kaya nagtagumpay ang mga disipulo, sabi sa Revelation, ay hindi nila minahal ang kanilang buhay para iwasan ang kamatayan. Sa ngayon, we live in a country na malaya. May freedom of speech. Kaya po ang fans ni Iyala ay ginagawa ang freedom of speech. Alam ba niyo kung bakit? Binabago po natin ang ethics ng audience ng tennis. Ang tennis po kasi may ethics yan, ang mga fans, hindi yan maiingay. Kaunting-kaunti lang ang pag-appreciate. At tahimik yan kasi ayaw nilang nagugulo o nagte-tennis. Until dumating si Alex Iyala. At dumating ang mga fans ng mga Pilipino ay parang galing sa basketballan. Hindi basta basketballan, galing sa basketballan sa barangay. Ang iingay, ang kukulit, may nasigaw pa doon, I love you, Alex. Mga ganyan. Will you marry me? Mga ganyan. At never daw sa history sa Toronto, 2 beses lang, na napuno ang kanilang venue ng mga nanonood. Hindi daw ito nagawa ni Agassi, si Federer, si Alex Iyala ang nakapuno nito. Bakit? Malayang nakakasigaw mga Pilipino, ang iingay. Dito man po sa atin sa Pilipinas, we have freedom of speech. Sa bayan na ito, hindi pinapatay ang nananampalataya kay Jesus. At ang mga naghahayag ng salita, hindi tulad sa Iran, kinahuman at baran, na kapag nanampalataya kay Kristo, kay Yeso Kristo, ay papatayin, parurusahan. Paano kaya mag-share ng salita sa Iran? Paano kaya maglingkod doon?
Sa lugar na ang panalangin ng mga tao sa Diyos ay mamatay ang mga hindi Muslim. Saka ka naman nakakita ng nananalangin, tapos sabihin ni, mamatay na ang hindi Muslim. Ay nananalangin yun? Alam naman mag-amen ka doon. So paano magiging Kristiyano sa lugar na ito? Pero kumikilos po ang Panginoong Jesus sa mga Muslim, sa mga Iranians. At ang buhay na patotoo ay ang testimony ni Rakshani Baran. May picture ka tayo diyan ni itong mag-asawa. Yan. At saka si Human. I ask permission para ma-share ko yung kanilang testimony. Si Rakshani Baran, yun po yung babae, ay naging Christian dahil sa audible voice. Anong audible voice? Ayan. Yan ang original. You are being seen all over the world, even in other planets. Bata pa si Rakshani, ay may desire na siyang makakilala kay God. Noong siya ay naging youth, dumaan siya sa one of the most difficult seasons of her life at the point na nais na niya mag-suicide. Umiyak siya ng matindi kay God, the God that she knows, releasing all her pains. And then she heard a voice, a gentle voice, yet full of authority and peace. At ang feeling niya, itong voice na ito is coming from heaven. At sabi ng voice, "My daughter, whatever you want, ask me and I will give it to you." Take note, wala silang alam sa Bible. Okay? Sabi ni Baran, ni Rakshani, sumagot siya doon sa voice. Gusto ko nang matapos lahat ng pagdurusa ko. Gusto kong iligtas ako. Gusto ko ng bagong buhay. And then, umiiyak pa rin siyang nakatulog. At pagkagising, tinanong niya ang sarili niya, kaninong boses yung narinig kong yon? Hindi naman boses yun ng aking ama kasi ang aking ama hindi nakikipag-usap sa akin. Hindi naman boses ng aking ina kasi masculine ang voice. Hindi naman boses ng kapatid kong lalaki kasi ang sabi sa akin, my daughter. At simula noon, hinanap na niya ang boses na iyon. Dahil alam niya, totoo yung nangyaring iyon. It's true. 9 years pass. Hinahanap pa rin niya ang boses na iyon. Until naka-attend siya ng birthday ng kanyang tiya. At ang tiya niya ay mayroong bisita. Yung bisitang yon, binigyan siya ng gift package nang sabi sa kanya, buksan mo ito pag uwi mo. Sabi niya, bakit mo ko binigyan ng gift? Di ko naman birthday. Tsaka first time natin nagkita. And then, pag uwi ni Rakshani, binuksan niya ang package at ang laman ay isang book, isang CD, at isang letter. At sa letter ay nakasulat, my daughter. And then, it says in letter na, my daughter, mahalaga ka kay Father, mahalaga ka sa akin, I am your Father. At nandun yung verse na Matthew 7:7 that says, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and it will be open to you. At bigla niyang naalala ang voice na narinig niya na yun ang sinabi. Tinawagan niya yung friend ng kanyang auntie. At tinanong, sino yung father na yon? Take note na wala silang alam sa Bible o kay Jesus wala silang alam. Yung palang friend ng kanyang auntie ay Christian. At sinyer sa kanya si Jesus. Doon po ay talagang, yung pagsishare na yon ay talagang delikado. Pero ganon sila katatapang. Napakahirap mag-share sa Iran. Patago. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-share. Pag-uwi ni Rakshani sa bahay,
Nag-pray agad siya at tinanggap si Jesus. And then, nakita ni Human ang pagbabago kay Rakshani. Kasi meron pa rin silang mga problema, pero may peace na si Rakshani. Ang sabi ni Human, wala namang nababago sa ating sitwasyon. Bakit iba na ngayon ang iyong tingin sa buhay? Bakit meron kang peace? At kinuwento ni Rakshani kay Human sa kanyang asawa ang nangyari. At tinanggap ni Human din ang Panginoong Yesus. Napakahirap sa Iran ang maging Christian. Sabi ni Rakshani, wala doong church na ma-attendan. Ang mga nananampalataya ay nagkikita-kita sa iba't ibang bahay, palipat-lipat sila para wag mahalata. Sila'y tahimik, maingat silang sumasamba para wag marinig sa labas. That's why the first weeks na dumating dito ang mag-asawa, tuwang-tuwa sila kasi nakakasigaw daw sila. Something na hindi nila nagagawa sa Iran, hindi nila nagagawa sa Muslim country, naiisigaw nila ang pangalan ni Jesus. At pinakita pa niya sa akin siya sumisigaw. Sabi ko, ano kang problema? Hanggang hindi ko nalalaman na sa pinanggalingan nila, hindi nila magagawa yun. Kaya sila parang may freedom na tawagin si Jesus. Alam niyo, wag na ninyong babasta-bastahin yung freedom niyan. Alam daw niyo yung freedom? Ano mang bagay, nagiging mahalaga lamang kapag naranasan mong mawala. Naranasan nila na walang freedom. Naranasan nila na hindi pwedeng isigaw ang pangalan ni Jesus. Naranasan nila hindi pwedeng sumigaw na katulad ni Clifford habang sumasamba. At noong sila'y nandito, tuwang-tuwa sila because they can worship freely. Hindi natatakot na baka may makarinig. Isumbong sila, ikulong, parusahan. Naging Christian din ang mother niya dahil nakita ang pagbabago sa buhay nilang mag-asawa. Palakpakan natin, Lord. As what I've told you a while ago, sa Iran ay napakadelikado ang maging Christian at ang mag-share. Pwede silang parusahan, ikulong o patayin, pero iningatan sila ng Diyos hanggang na-discover ng kanyang co-worker na si Rakshani ay Christian. Si Rakshani po sa Irani artista, yan po ay nasa news, anchor. Yan pala, kailangan pagkatapos nilang mag-news, ay pupurihin nila si Allah. Hindi na niya magawa. Kasi kilala na niya ang tunay na Diyos. Napapansin na siya ng kanyang co-host. Ba't di mo pinupuri si Allah hanggang, hindi ka na Muslim, Christian ka na, susumbong ko ikaw. Hindi nag-alala si Rakshani na siya ay ma-fire out. Nag-alala siya sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang pamilya. Kaya sila po ay pumunta sa Turkey. Nasabi niya, mas maluwag kaysa sa Iran pagdating sa religious belief. Sa Turkey, mas nakapag-share sila doon sa mga Persian-speaking people. At ngayon nga, nasa Pilipinas na sila. At ang desire nila, maraming Iranian sa mga kilala kay Jesus. At ano po ang ginagawa nila para ma-spread ang gospel? Kanila pong tinatranslate sa Persian ang mga Christian shows. May balak nga yatang i-translate itong ating preaching sa Iran yan eh. Balak ko lang magpatubo ng balbas at saka ng ano. Dito po sa Pilipinas, walang ganoong threat. Malaya tayo dito. Pwede tayong mag-share kahit saan, kahit kanino. Sa kayo nakakita na ang inyong pastor ay sa munisipyo ay nag-share doon sa mga taga-munisipyo. Malaya. Pero dito sa Pilipinas, iba po ang nananakot sa atin. Kaya hindi tayo makapaglingkod. Wala ditong threat na ikaw ay kukulong, parurusahan, papatay. Wala. Pero may tumatakot pa rin sa atin. Tanungin po ninyo ako, ano po yon?
ang mawala sa ating comfort zone. Ano po yung comfort zone? What is comfort? Ito ba yung mga nakasanayan mo na ayaw mong mabago? Ito yung sanay ka na sa alwan, sa madali, sa nakasanayan. Ito yung pag-o-order ka ng kape, kahit pikit. Grande iced oat latte with double espresso, light caramel syrup, sea salt cream, cold foam, and just a little sea salt on top. Okay? Pag siyayan na kasabay ko, ganyan umorder eh. Pag ako'y umorder, yung sinabi niya sa mula ng asukal. Sanay na tayo sa higaan na may malambot na unan. Sa room na tama ang air condition, may malakas na internet, at pag nagbukas ka, Netflix. Sanay tayo na madali, malwan. Walang katapusan ang listahan ng mga bagay na nagbibigay ng comfort sa ating buhay. At hindi ito masasama, ha? Ito'y mabubuting bagay, pero hindi ito lang ang dapat na hinahanap natin sa ating buhay. Ang buhay ng mga lingkod ng Diyos ay life of calling, not life of comfort. Ang mga taong sanay sa comfort, ang pinakamadaling takutin sa paglilingkod. Pag sinabi mo diyang, pwede ka sa Bicol, paltukan niya. Bakit? Maraming mababago sa kanya. Paano yung mga ka-pickleball ko? Paano yung mga kaibigan ko? Paano? Kasi mababago ang nakasanayan. Oy, magsisimula na yung dawn watch. Magsisimula na yung prayer ng alas 4 ng umaga dito. Ayun, nakasarap pa ng tulog ko. Pwede bang kayo mag-adjust? Napakadaming paglilingkod ang hindi natin magagawa kasi takot tayo na mawala sa comfort zone. Mas pinipili nating magsasama. Ganito kasi, ang naglilingkod sa Diyos, mas pipiliin niya ang magsimula ng kwentuhan sa taong hindi niya kilala, kahit awkward. Alam niyo yung magsisimula ka ng conversation sa hindi mo kilala? Stressful yun. Di ka? Nasaan na naman si Jolimer? Nasa Cebu. Ay, nakikinig naman yon. Yun ang taong hindi stressful. Magsimula ng kwentuhan sa hindi kilala. Yung kausap ang nagiging nai-stress. Bihaya yun eh. Pero awkward talaga. Kaya alam mo yung mga pumupunta sa party, lagi nagsasama ng isa. Bakit? Para naman hindi. Kahirap naman pupunta mag-isa doon, magsisimula ng kwentuhan eh. Hindi mo naman kakilala, hindi mo alam ang topic nyo, ibang orbit, ibang ano. Pero alam mo, that is comfort zone. Ang naglilingkod, pipiliin niya magsimula ng kwentuhan kahit hindi niya kilala. At ang kanyang target, mapagkwento siya at mamaya may pag-pray. Pwede ko ba ikaw ipag-pray? Alam ninyo, bihibihira ang tumatanggi sa prayer. Matapos makipagkwentuhan, may sinabing bagay. Pwede ba ikaw aking may pag-pray? At gawin mo yon. Kasi once na ipag-pray mo, pumapasok na ang presence ng Lord sa buhay niya. Are you there? Ang naglilingkod talaga ay mas pipiliin na magsama ng ibang tao sa lakad na pang-family kaysa ingatan ang privacy. Ano yan? Mas comfortable ako ng ang pamilya ko lang. Sa ibang lakad na yan. Hindi eh. Sasama ko yan kasi ang purpose ko, makita niya kung ano yung Christian hospitality, makita niya ang joy ng fellowship ng Christian,
at maramdaman niya ang pag-ibig. Ang naglilingkod, mas gugustuhin gumising kahit antok pa kaysa malate sa Sunday service. Amen ba? A-attendan niya ang lahat na ino-offer ng church na gawain, seminars, camp, kaysa gawin ang nakasanayan niya. Ano ko, may lakad pa ako naku, nakasabay sa golf. Kaya Mayor ang naglilingkod, lahat na gawain ng church ay ina-attendan. Isipin ninyo, ako lang nakakapagsabi kay Mayor ng ganyan. Lahat sa munisipyo, pag nagsalita si Mayor, opo Mayor, ba? Ay nire-recognize niya ang aking spiritual authority sa kanya dahil ang gusto ko na may mapalapit sa Panginoon. Gusto ko mapalapit. Kaya kayo ay ganun din. Ang tao na naglilingkod ay pupunta a-attend sa lahat na ino-offer ng church na gawain. Mamaya merong SOD, School of Discipleship. Ako magtuturo doon mamaya kasi iba't iba yung nagtuturo. Bakit? Para lumalim tayo sa pananampalataya. Mamaya may second service pa. Pastor naman, ako naman nakapag-first service na. Sinasabi ko lamang, kasi nung ako'y nagsisimula, ako'y lumalapit sa Panginoon, 2 services ang ina-attendan ko sa isang linggo. Kung may isang service pa uli, siguro hindi na. Okay na yung 2. Pero ang masakit, mas malimit na pinipili ng Christian ang comfort kaysa maglingkod. Takot na mawala sa kanyang comfort zone. Mas pinipili ang buhay na mas madali, mas maalwan, nakasanayan, kaysa buhay na naglilingkod. Kasi sa paglilingkod, mababago ang patas ng iyong buhay. Tulad ni Vincent, umuwi na yan. Maglilingkod na sa Panginoon yan ng dire-diretso na. Amen ba, Vincent? Ba, pwede ka sa Bicol? Sabi ni Vincent, Amen. Sino nga daw ang kamukha? May nag-comment kasi. Park. Hindi ko maintindihan. Kasi yung mga nanonood sa online, natutuwa sila, nakiki-comment din. Ang kamukha po ni Vincent ay si ganon. Sabi ko, anyway, kahit hindi nung nagkakamera, favorite ka. Hindi ko naman sinasabing i-focus ka Sino kayo ito. Pinakakuan mo ng kape, Sa biyaya ng Diyos, ngayon ay nakakapag-share ako ng gospel sa harap ng iba't ibang tao. Pero bago po ako dumating sa puntong ito, dumaan muna ako sa sunod-sunod na pag-alis sa akin ng Diyos sa aking comfort zone. Yung bang pagsunod kahit takot? Nandito ba si Jeffrey, anak ni Sister Nelia? Taas lang ang kamay. Wala ka? Anyway, ayun, Jeffrey, from London. Kami kumain ng mga yan kami nagbibiruan, sabi ko, siya ang tatawagin ko sa closing prayer. Naku, yung asawa, naku, tatago ho yan. Gayon. Kaya ako napapatawan, naalala ko ang sarili ko sa kanya. Na-attend ako ng second service sa Batangas, first service sa Rosario. Batang-bata pa si Nayayan. Pagkakatapos ng service, hinahanap ko si Yayan. At binubuhat ko. Pinapakita ko kay Bishop na ako'y nag-aalaga ng bata para wag akong matawag sa closing prayer. Si Yayan naman nagpupumiglas, ayaw namang magpabuhat. Wag kang mamaya. Wala, tatawagin pa rin ako. Alam na alam. At alam niya, pag tinawag ako, kabadong-kabado.
At pag ako'y nag-closing prayer, ako'y sigaw na. Kaya naunawaan ko yung ibang mga sigaw na alam kong bakit? Ay ninenervyos. Sigaw na. At yung energy ng aking gagamitin doon, sobra. I spent so much energy to fight stage fright, to fight fear, and to talk. Talagang ang kabog. Kaya naman malaking stress sa akin ang closing prayer. Pero ganyan aalis ka sa stress-free na buhay, aalis ka sa comfort zone, at susunod ka at gagawin mo kahit takot. Sunod-sunod yon. Pagsunod kahit natatakot, and then pagsunod kahit nahihiya. Hindi pa ako pastor, pero lagi ako nasa church, kaya ang tingin sa akin leader. At ako'y nagsimulang mag-preach. Wow! Ganito. Yung Sunday service, ginawa ng pastor namin sa parke. Ano nga ang tawag sa, yung meron ngayon, yung cultural? Parke yan, di ba? Ang plaza yung sa likod ng munisipyo. Laurel Park. Noon po, hindi pa cultural yan. Basketballan yan. Doon din nala ang Sunday service. Yung mag-preach is one thing yung dalhin ka doon sa gitna ng bayan, hiyang-hiya ako. Mas comfortable ako mag-preach doon sa ating small church na noong pinagawa ko yun, ay tinaas ko ang pader para wag makita. Sabi ko, hindi, para sa aircon yan. Sa kayo nakakitang naglilingkod din nahihiya pa. Pero yan yung mga comfort zone ko Ako'y nagpipris na doon, ako'y nahihiya pang may makakita sa akin And then, unti-unti, umaalis ako sa comfort zone. Ako'y nag-share sa mga taong hindi ko kilala. At yung mga funeral service sa harap ng mga prominenteng mga tao dito sa Rosario, naririnig ko namang nag-uusap di ganyan anak ni Kaatoy. Oo, yan ang kapatid ni Zelda. Ang pinag-uusap. Sabi ko takanta sila ano kung bakit yung nagkagayaan? Pagsunod kahit nahihiya. And then pagsunod kahit mahirap. Naging pastor ako sa Rosario. But then they planned to assign me sa Mandaluyong. Nag-usap na yung mag-asawa si Bishop at si Ate Lynn. Pastor, dalhin ko ikaw sa Mandaluyong Doon ka na magpapastor. Pagkakahirap sa akin, I will be uprooted sa bayang Sinilangan and transfer and move my family in a place that I have zero connection. Malay ko ka Mandaluyong. Wala akong kilala dyan. Ewan ko, baka sa loob meron, pero naalala ko may kwento yung aking kapatid, ang Ate LB, ang Ate Zelda. Nurse yung mga yan At yan ay nagjo-duty sa mental hospital sa Mandaluyong. Kasama ang kanyang mga kaeskwela. Nagjo-duty sila doon. At naglalakad yung mga yan. May bumate. Elvira! Griselda! Naku, may natawag sa atin. Nasa loob nga. Ay titinginan yung mga kaklase niya. Ay meron ng taga-Rosario na. Sabi, kay naman na rin mga are. Naging nurse lamang, hindi na nabati Sabi nung nasa loob, ay ikaw pala'y nandyan. Kaya sabi ko, hindi ko mapiho. Baka may kilala sa loob. And I will be transferred there. Pero alam mo, I said yes in my heart. Nagplan kami ni Pastora Melody, babata pa hindi nayayan, nagplan kami saan kami matutulog. Sabi namin, doon tayo matulog sa bahay ng mga daddy. Aircon natin yung isang kwarto. Nagplano na kami kung saan papag-aralin ng mga bata. But it did not happen.
Pagsubok lang pala. Kung ako'y susunod. Ako'y sumunod sa puso ko. Naghihintay lang ako na mangyari, pero hindi nangyari. Pero, what is my point? Sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod, dadaan tayo diyan eh. Susunod kahit takot, susunod kahit nahihiya, susunod kahit mahirap. And what does it mean? Susunod kahit mawala sa comfort zone. Ang comfort zone po, ang pinakamatinding manakot sa mga Kristiyano. Kaya nawawala ng lakas at nawawala ng tapang sa paglilingkod. Alam ba ninyo na sabi ko kay Pastor Bon at kay Pastor BJ, kayong dalawa'y sumama sa akin sa Naga, ha? At kayo ay binibiro ko naman, biniro ko si Leslie. Leslie, ha, pupunta kayo sa Bicol. Sabi ni Leslie, paltukan si Leslie, paltukan. Sabi ko, ito ang dadalhin ko. Ay marunong si Jilik, alam. Ang sagot sa akin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Marunong. Ay, ayaw kong dalhin ito. Hindi nila alam, pinapadaan ko lang sa pagsubok. Pero yung mga nagpapaltukan, sige, magpaltukan kayo. Comfort zone. Alam mo, minsan, hindi ka naman dadalhin eh. Hinihintay lamang ni Lord yung puso mo. Are you willing to leave your comfort zone? Leslie? Kasi, pag nag-transfer kasi ang pastor, ay dala ang pamilya eh. Ay sadyang ganun eh. Now, kung sa Iran at Turkey, ang courage ay makikita sa pag-share sa iba, kahit may risk na makulong, parusahan o patayin, dito sa atin, ang courage sa paglilingkod ay makikita sa willingness na umalis sa maalwan, sa mas madali, sa mas secure, sa mas safe, sa nakasanayan, sa comfort zone. Why? Pinakamadaling takutin ng Christian na ayaw umalis sa kanyang comfort zone. Ang daling takutin ng mga yan. Mag-opening prayer, ikaw na. Basta yung nagpalto ka na, ay ayaw umalis sa comfort zone. Courage is a series of yes while saying, sige Lord, basta kasama ka. That, my friend, is courage. Sige Lord, kung saan, basta kasama ka. And I praise God sa buhay ng ating mga pastor na nasa Bicol ngayon. Sila po ay nandun, masasaya. Ay kasama si Lord eh. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, Bicol? Pastor, bakit mo lagi sinasabi ang Bicol? Because by God's grace, we will saturate Bicol region. We will put pastors in every cities and every big town sa Bicol region. By God's grace. Anong ating gagawin? Now that we know kung sino ang kalaban natin, hayaan nating huwag maging struggle ang pagsunod dahil sa mawawalang comfort. Intentionally embrace something that makes you uncomfortable. Alam niyo noong kami babagong nasa church, nagsasasama, for you to understand Pastora Melody, sila po'y lumaki na magkakasama sa nasa bahay lang. Hindi nila kailangan ng kalaro eh. Kasi magkakasunod yung mga yan, so sila magkakalaro, hindi sila masyadong, At yan nasa second floor lang. Yan. Hindi yan umaapak sa lupa. Eto, sabi niya, Papa, wag mo na akong gagawing illustration na, wag na. Siyempre sa mama, pumunta po kami sa somewhere na mahaba ang lalakadin na Pilapil. Alam niyo yung Pilapil, First time po niya yung Pilapil. Alam niyo sa Pilapil, may art yan eh. Kung paano lumakad na hindi ka, oops, may art yan eh.
Ay, naku, talaga namang sa kanya yun po ay pag-alis sa comfort zone. And then nakita niyong pupunta ay malayo pa. Akala ko malapit na. And here's my wife, umaalis sa comfort zone para maipakita kay Lord na willing siyang maglingkod. Magkakaiba kasi ang pinagbuhatan Ibig ko sabihin, sa iba, simple lang yon. Pero sa iba, mahirap yon. And then, ako po ay nagiging guest kung saan-saan. Ako may tanggap ako ng tanggap noon Yun ay noon. Ngayon hindi na masyado. Kami naimbita dito sa isang island sa Quezon. Anong ngalan nun, Mama? Sa Alabat. Ang Alabat medyo maganda na ngayon na, pero noon, sabi niya, uy, island. Parang Boracay yung dati. Hindi naman niya alam ang Alabat pala yung ganon. Akala niya may hotel. Mag-hotel lang tayo. Naku, wala pala. Pero ang bait naman ng host, pinatulog kami sa bahay ng isang leader. Binigay nga nung leader ang kanyang master bedroom. Ang problema po, ang CR ay nasa labas. Nalalakad, pag-iihi. Ito na may ayaw maglakad ng siyalaang paggabi. Papasamahan mo ako, lalakad kami doon. Ang tubig ay nasa drum. Naaasin mong kiti-kiti. Galing po sa childhood na hindi umaapak sa lupa. Naku, mangingiyak-ngiyak na. Ayaw ko kung nakatulog yan. Simula po noon, hindi na siya nagsasama sa akin. Sinecheck muna niya, saan ga iyan? Saan kayo pupuntahan? Okay lang, Mama, ha? Minsan ay pagdating sa bahay, Papa, ba't mo sinabi yun? Pero ngayon, okay lang. Sinisiguro ko lang para pagdating sa bahay kami, okay kami. May kapayapaan. Yan. I love you, Mama. Yun po ang pang-alis ng lahat ng mga banta ng... Okay, where are we? Comfort zone. Intentionally embrace something that makes you uncomfortable. Kung saan ka uncomfortable, yun ang puntahan mo. Ayang si Yayan, hindi ko akalain magiging doktora Ay makakita lang yan ng nadoduwal yan Anong makita mo lang? Kahit anong mabadumi, nadoduwal yan. Mga plema, mga pa. Ikaw na kaya mag-preach ka. Hindi ko akalain magiging doktora yan Alam mo, intentionally embrace something that makes you uncomfortable. Magsimula kang makipagkwentuhan doon sa mga dating uncomfortable baka kwentuhan. Pagka meron nakipagkwentuhan sa iyo, yung mga first time nakikipagkwentuhan sa iyo, ibig sabihin sumusunod sa aking sinabi ha. Ibig sabihin, ikaw ay awkward makakwentuhan, kaya ginagawa niya yon. Maglingkod sa area na hindi mo gaanong gamay. Yung laging ang favorite mo sa ministry mong yan bakit di mo subukan maglingkod doon sa hindi mo gamay o hindi ka sanay? Yung pera mo na pangkape, itanim mo na kaya. Gawin mo yung hindi ka comfortable. Itong pera kong ito, ibibili ko ng latte o ng kung ano. Itanim ko na lang kaya. Alam ganin nyo, itong ating mga worship team, marami po sa gamit natin dito sa worship, yung kanilang mga ginagamit, sila po ang bumibili. Marami. Bakit? Kasi umalis na sila doon sa bahala ang ministry, bahala. Hindi. Doon tayo sa hindi tayo sanay. Are you there? Habang sumusunod kay Kristo, ilang beses kang pagagawin ng mga bagay na nakakatakot para sa iyo, nakakahiya para sa iyo, o mahirap gawin para sa iyo. And listen, it will be so liberating every time you do something for God outside your comfort zone. May feeling na nakalaya ka. Praise God, nagawa ko yon. Every time you do something
outside your comfort zone, wow, iba ang pakiramdam mo. Parang lumaya ka. Hindi ako nahawakan ng comfort zone ko, hindi ako napigilan ng comfort zone ko. Are you there? Did you understand me? So ang pinag-uusapan natin dito ay, what must I do to serve God? Have courage. O number 3, be willing. Hindi naman nakasulat, pero implied, na si Peter and John ay very willing. Ang sabi ng Isaiah tuloy, naalala ko, Isaiah 6:8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will go for us? And I said, here am I, send me. 2 linggo na nang tinuturo ko sa inyo paglilingkod. Why? Kasi matagal-tagal na rin naman kayong Kristiyano. And a life na hindi naglilingkod is a life na senseless, worthless, walang saysay. Kapag naunawaan mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo, para ikay maligtas, what cost our Father? And it cost Him the life of His only begotten Son, Jesus Christ. What cost Jesus para mabayadan ang kasalanan natin? And it cost His life. Pag nakita natin kung gaano katindi ang ginawa ng Diyos para sa atin at naramdaman natin kung gaano katindi ng pag-ibig niya sa atin, hindi ko maunawaan kung bakit hindi tayo maglilingkod sa Kanya. Are you there? Let me continue. Be willing. Sabi ni Isaiah, here am I, send me. Sa paglilingkod sa Diyos, sila na bumubuhat ng malalaking responsibilidad ang mas pinagpapala. Ako'y natutuwa sa mga tao, kahit hindi nila gift, gagawin nila. Kasi walang gumagawa eh. Ako'y natutuwa sa mga tao na kahit hindi sila naka-assign, gagawin nila. Kasi walang gumagawa eh. And those people carrying a lot of responsibility are people na mas pinagpapala. Why? Kasi sila'y willing. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Pangako yan ng Diyos sa mga willing, sa mga payag, sa mga gusto sa pinapagawa ni Lord. A willing heart will eat the best of the land. It symbolizes abundance. Kung kayo'y payag, kung gusto, kayo'y mapagpapala. Noon po nagtatalo ang mga disipulo kung sino ang uupo sa kaliwa at sa kanan ni Jesus. Sumagot si Jesus. Mark 10:44. Whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. Kung sino man gusto sa inyong umupo sa kanan at sa kaliwa ko, if you want to be placed in a position of honor, whoever wants to be first, you must be the slave of everyone else. Kaya yung siya na bumubuhat ng maraming responsibilidad, mas pinagpapala siya. Kung willing maging lingkod, then bubuhatin natin ang pinakamabigat na dalahin. Kaya kahit sila ay pangkaraniwang tao, gumawa ang Diyos ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa pamamagitan nila because they are willing. I remember nung ako ay college, may nagba-Bible study sa amin sa apartment doon sa Sampaloc. Yung mga nagba-Bible study, mga nag-aaral pa rin. Mga taga-Ateneo, taga-UP. Uy, hangang-hanga naman ako sa mga naririnig ko kasi mga first time ko naririnig. Akala ko noon, kasi napunta sila, akala ko noon, obligasyon nila kami. Bago kami maling-mali. Kasi ang feeling ko, special kami. Now I know kung sino special. Sila ang special. Kasi binuhat nilang responsibilidad na dapat iginawa ng mga mas malapit sa amin. Kahit mahirap sa kanila. Alam mo, what must you do to serve God? Be willing. Dahil kung ayaw mo, ano kang magagawa? Willing means, ikay nagpasya. Ako'y nagkasal kahapon sa Santa Teresita. Ang ganda ng lugar, overlooking sa Taal Lake, pero may bagyo, hindi nakita. Sa lakas naman ng bagyo, ang aming dinaanan ay talaga namang walang nagsasalita sa van tahimik na tahimik.
Yang si Jay, napakatindi magkwento niya, tahimik na tahimik, ang lakas ng ulan. Si BJ, panayang, praise you Lord, praise you God. Pero alam mo, nakita ko sa paglilingkod, all you have to do is you must be willing, ikay magpasya. At pinaalala ko doon sa mga ikakasal, mamaya kayo itatanungin ko, if you accept each other to be the spouse of one another, please remember, I am not asking if you love one another. Alam na namin yon. I am asking if you are willing. Nagpapasya ba kayo? Bakit? Yang kasing pasya sa ilang manggagalingan eh. No one can force you. Nobody can force you to do or to say something na ayaw mong gawin o ayaw mong sabihin. Because as far as I know, we're still living in a free country. Sabi ko nga, walang napipikot. Bakit? May Supreme eh. Ano ngayon? Di sumakay ka. Di kayo lumayo. Walang napipikot. Kaya lagi ang sabi ko, please remember, pag ako'y nagtanong, kung tinatanggap mo, ang tinatanong ko, ikaw ba'y nagpapasya? Mahalaga yon. Something that only you can say and only you can give. Kayong mga mag-asawang nandito ha, kaya kayo'y magkasama dahil kayo'y nagpasya. Remember that. Dahil your will stand when the emotion is not there. Ang pasya'y nandoon kahit ang emosyon ay wala. Kaya sa paglilingkod ha, hindi hinihintay ni Lord na ikay masaya bago mo sabihin, yes, maglilingkod ako. Hindi hinihintay ni Lord na ikaw ay dalang-dala ng presensya at nangangatal ka na, yes, here am I, send me. No, ang hinihintay ni Lord, may feeling o wala, are you willing? Ikaw ba'y nagpapasya? Are you going to serve me? Are you there? Sabihin mo, I am willing. Number 4, be available. God can do great things through our life if we will always be available for Him. Marami nagsasabi na gusto daw nilang maglingkod pero hindi naman sila available. Ikaw na gustong maglingkod, magtitigil ka kung saan nandoon ang mga gawain. Just show up. Kasi hindi ka makakapaglingkod kung ikay wala. Sino kayo ipapadala natin? Alay, wala eh. Just show up. May Christians na pinaghahanapan ng kakayanan ng kanilang leaders. Hindi naman dito. Siguro sa ibang church. Itong masasabi ko, pasalamat ka kasi sila'y available. Pasalamat ka kasi ang leaders mo'y nandoon. Marami pong mahuhusay magpaliwanag. Maraming mahuhusay magsalita. Tama ang kanilang F's and P's. Tama ang kanilang V at B as in boy. Alam nila na hindi na H, kundi H. Alam nila na ang pronunciation ay church at hindi church. Maraming mahuhusay. Ang galing mag-ayos ng thoughts. Tama ang pagkakasunod-sunod. Hindi magulo. Ang tanong, nasaan sila? Ay magagaling nga, ay nasaan ka? Nasa BGC. Nasa Makati. Busy stepping on the ladder of success. Ang iba naman ay busy sa pagpapalawak ng negosyo. Walang masama doon. Hindi masama ang magtrabaho sa BGC sa Makati, hindi masama ang magnegosyo, hindi masama ang mapapunta sa corporate world. Kung yun ang pagkatawag eh. Ang sayang ay kung yun na nga lang ang ginagawa at wala nang ginagawa para mapalawak ang kaharian ng Diyos. Yun ang sayang. Ang sayang ay naging negosyo na lang para magnegosyo. Ang sayang ay nagtatrabaho na lang para magtrabaho. Yun ang sayang. Namimiss niya ang privilege na maglingkod. And this is my point. Maraming mahuhusay pero hindi sila available.
Ang available ay yung mga presently naglilingkod ngayon. Kahit hindi available ang mga intelligent, mga summa cum laude, ang mga gifted, ang mga talented, hindi mapipigilan si Lord na gawin ang kanyang layunin dahil gagamitin niya ang available. Ikaw na nandito ang gagamitin. Pag ako'y nakakakita ng mga singer, ang gagaling, kami ni Melody mag-uusap, sabi namin, dapat worship leader rin. Hindi available. Saan available? Sa amateur singing contest. Pag nakakakita ako ng magaling magsalita, at nagbebenta ng insurance o nagbebenta ng mga networking, ako'y nanghihinayang ari dapat naghahayag na salita Well, hindi nila pinili, or hindi ko alam pero this is my point. Kahit na sino ay gagamitin ni Lord. Because God does not call the qualified, God qualifies the called. God uses ordinary people who will simply say yes. Ang hinihintay lang din Lord yung magsasabi ng yes. God can and will use them in powerful ways. Because being great is not about us nor our ability. Our availability is more powerful than our abilities. Great man and woman of God ay mga ordinaryong tao na ipinagkatiwala ang kanilang paglilingkod sa extraordinary God. There are those who said, Lord, bahala ka na. Sige, bahala ka na. Lagi yung mga first time na experience, first time na mag-share ka sa mga services. Naalala ko yung isang pastor Naalala ko si Reb Nilo, yun assistant pastor Sabi ko, ikaw ang mag-funeral service doon sa sa tagal daw niyang nakatayo doon sa hindi daw siya makapasok doon sa lamayan nag-iipon ng lakas ng loob. There is always the first time. We are not the best. Ang mga pastor ninyo, hindi kami magagaling. We just said yes. And habang kami nandoon, pinagtiyagaan ni Lord, tinuruan, inayos, binago, and here it is. At kung kayo'y nabe-bless, ang pasalamatan ninyo at ang palakpakan ninyo ay ang Panginoong Diyos na nag-qualified sa amin. Lastly, huli na to, number 5, what must I do to serve God? Start. Courageous, handang iwan ng comfort, willing, available. Anong sunod? Ay magsimula. Hindi kailangang alam mo lahat. Sabi niya, ako muna yung magba-Bible school, ako muna huyaatin. Hindi, start. Alam mo ka, John 3:16, sige, lakad mag-share na. Kasi, napakadaming tao, daming tsuri, ang daming iniisip, di man magsimula. Yung mga bagay, matututunan mo habang ginagawa. Alam mo gayang sasakyan, mas madali daw yung imaniobra kapag naandar. Subukan mong baguhin ang direksyon ng sasakyang nakatigil sa hirap. Yan nababago habang naandar kahit kaunti. Alamin mo na yung mga hindi mo pa alam habang sumusunod ka, habang nagsimula ka. Saan po ako magsisimula? Start in a humble form of service. Service where it will be hard for you to get the glory. Gusto magsimula, gusto naman sikat agad Gustong magsimula, gusto agad Saan po ako magsisimula? Kung saan kayo tinuturo ng church. At ang sabi ng church, sabi sa iyo, be in a life group. Then, target to be a life group leader. May plano akong mag-abroad
mag-abroad ako for good. Ano kayang for good na yan? Hindi kayo sabihin for better or for best o bakit lagi for good? Yes, sige, may plano kang mag-abroad. May plano kang umalis. Ay, plano mo yon. Ang plano ni Lord, maglingkod ka ngayon. Ay, yung mga plano-plano mo, just start. Give God something to bless. Give God something to guide. Sabi ko sa inyo, mas madaling imaniobra ang umiibong sasakyan, mamaya pa'y makikita mo na yung mga dating hindi mo nakikita. Mamaya ma-recognize mo na yung mga giftings mo na dati hindi mo alam meron ka noon. Alam mo, for a very long time, akala ko ako hindi marunong kumanta. Naalaman ko, talaga nga palang hindi. Na-recognize ko. Mamaya may mabubuksang pintuan. Ito pala ang gustong ipagawa ni Lord sa akin. Which will not happen if you will not start. Marami kang madidiscover sa iyong buhay kapag ikay nag-start. Kindly say, start. Worship team, please. Itong iiwan ko salita sa inyo. Ano bang napakahalaga pa sa mundong ito? Sa mundo that is subject to death and decay. Sa mundong darating ang araw, ay babaguhin ni Lord ang anyo. Sa mundong very temporary, ano pa bang mahalaga sa mundong ito para ipagpalit mo sa paglilingkod sa Diyos? Tell me. Ano kang napakahalaga para hindi mo paglingkuran ng Diyos? Paglingkuran sa paraan na kung saan ay doon ka dinala ni Lord. May kakayanan kang magdala ng tao na hindi madadala ng katabi mo. May kakayanan kang mag-share sa mga taong hindi na kailanman mapapasama sa circle ng tao sa katabi mo, pero circle mo. Ano pa ba naman ang mas mahalaga? Ayaw mo pa rin bang umalis sa comfort zone? Na baka hindi kasi pastor, pag sinama ko yung kay sumama na tayo magpe-pray. Hindi kasi pagka nag-live group sa bahay tapos imbitahin ko sila. Hindi kasi kasi hindi yun ang aming topic Yes, ano nga ang mas mahalaga? Tell me. Anong topic ang mas mahalaga? Anong gawain ang mas mahalaga? And I will tell you, titingnan ko kung yan ay makakatayo sa harapan ng Diyos, yung mas mahalagang yan. Darating ang time, malalagtad kung ano ang mananatili. At laking iiyak ng maraming Kristiyano na yung mga iningatan nila na akala nila ay mas mahalaga ay wala palang kwenta. At yung mga simple lang na kung saan ka binigyan ni Lord ng biyaya, doon ka kumilos. Mas biniyayaan ka sa negosyo kaysa sa katabi mo Alangan namang kikilos ang katabi mo doon sa wala siyang talent. Ikaw ang kikilos doon sa mayroong kang gift. Mas biniyayaan ka Ang galing mo magsalita, ang galing mo mag-share Mas biniyayaan ka sa anumang area. Maglingkod tayo. Sayang ang buhay na hindi maglilingkod. Alam mo bang ang kalaban natin? Tik-tak. 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 Dumadaan ang panahon. Hindi mo nalalaman. Ang pinakamasakit ay marinig ko sa sino man. Ang narinig ko sa isang matandang pinag-pray ko nang sabi sa akin, Pastor, pag pinagaling ako ni Lord, sasama na ako sa iyo. Sasama ako sa mga pag pinagaling ako. I pray, huwag tayong dadating sa ganon. Na yung binigay ni Lord sa ating lakas at binigay sa ating youth. Binigay sa ating strength.
ay gamitin natin para paglingkuran siya. Sapagkat dumadaan ang tik-tak, tik-tak. Come on, let's stand up. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na Ikaw, O Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. I heard this story sa mga lugar na kung saan ay persecuted ang Christians at sila'y magsasama-sama ng lihim at sila'y aawit ng ganito. Ibubuka nila ang kanilang bibig at sila'y aawit ng walang tunog. Habang ikaw ay sinisigaw na siya ang nag-iisang Diyos, please remember, this is something na hindi nagagawa ng iba. Kaya kung pwede lamang, galing sa iyong baga, galing sa iyong lakas, isigaw mo ang hindi may sigaw ng iba. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo Ikaw ang tunay na Diyos. isisigaw sa buong mundo. No!
Panginoong Jesus. 1, 2, 3. Jesus! Isa pa. 1, 2, 3, go! Jesus! Jesus! Again! Jesus! Again! Jesus! Again! Jesus! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kaninong pangalan ang isisigaw mo? Kaninong pangalan ang isisigaw mo? At again, for the last time. Oh, Panginoon Diyos, marami pong salamat. At kami binigyan mo ng kalayaan na isigaw ang pangalan mo nang walang takot. Marami pong salamat. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Nag-iisang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.